Hi guys! Chins, ano tayo? Topic. Habang mainit. Magpapaaraw tayo. Our topic is today is yung kulam, black magic. Dito sa bukid, may nag-PPM. Iba na ngayon kasi through messenger na yung tanong, hindi na sa comment. Messenger na, hi ate, kumaano ba yung ano dyan? Totoo ba yung ano dyan? Kulam o black magic? Sabi ko naman, Day, yes, Day, in my own opinion, I experience. Kasi as a second wife, hindi din sila tatanggap din sa sarili nila na may karibal sila. Same sa atin, sa Pilipino. Masaktan din yan sila, oo. Kaya, wala silang ibang ginagawa, kundi gumagawa din sila ng ibang way para na mabalik ang kanilang asawa. Yung iba lang gumagawa talaga. Pero yung iba naman, mabait lang, hinahayaan lang na may karibal. So, sa nakaraan ko, sa experience ko as a second wife, talagang ano yan, nangyari sa buhay ko. Nilagyan ako ng ang nangyari is nilagyan ako ng pain sa ilalim ng unan ko, na which is nakikita ko talaga kung paano niya ginawa, ganyan, sa unang asawa. Tapos, nag-away kami ni Elias noon, nabaliw ako. Para bang nagsisigaw ako ng una noon, sinampal ako ni Elias ng baliktaran, left and right. Parang biglaan lang yun talaga. A second, a moment na manangyari talaga. Sinampal ako ni Elias ng baliktaran noon, tapos nagwawala ako ng sobra bongga-bongga. Kinuha ko yung mga anak ko. Sabi ko, pauwiin mo na ako sa Pilipinas, pauwiin mo na ako. Talagang lumayas ako dito noon, natatandaan ko, lumayas ako dito. Nagpahatid ako dun sa isang Pakistani na bahay na I think na travel namin ng 3 hours. So doon ako nagpalamig. Yun, sa nangyaring yun, sinabi ko na ganito ganyan, hindi ka papanilwalaan ng mga kaanak nila dito kasi blood is thicker than water nga. Walang mangyayari sa'yo kung anong sasabihin mo. Tapos yun, ang naniwala lang sa akin is yung asawa ko. Na talaga namang sinabi naman niya na meron talagang ganyan dito. 100%, 101% meron. Sinabihan pa nga niya ako na mag-ingat daw ako sa pag-shake hands. Yung pag-assalamualaikum ganyan, mag-iingat, wag daw ibigay yung kamay ko sa mga kababaihan kasi sometimes doon nila ipapadaan. Sabi ko. Sabi niya, piliin mo lang yung tao na pagbigyan mo ng kamay. Kasi nangyari na sa'yo mag-ingat na tayo. Yun sabi ni Elias sa akin dati. Thanks naman kasi naniniwala siya sa akin. Kasi nga, totoo naman na may kulam talaga dito kasi marami na ata nangyari sa mga kapitbahay nila, ganito, ganyan. Sa dito naman, talagang alam niya kasi isa din siya sa mga driver siya may mga pasahero siya na pumupunta doon sa mga nagpapagawa ng mga ganyan, driver siya dati. Tapos yun, ang kulam dito is napakabilis lang. Yung ba yung gawaan ka lang sa personal mong buhay, meron naman yung gawan ka doon sa malayong buhay. Meron dito na kapitbahay namin na parang ginawan siya ng something, lalaki. Okay pa siya dati. Tapos yung babae, may nakaaway dito na lalaki sa amin. Siya, worker lang siya. Taga malayong lugar, hindi taga dito. Worker lang siya dito. Para bang nag-usap ata siya at saka yung babae may tinatanong sa kanya. Tapos yun,
nagsilos ata yung asawa ng babae na nakipag-usap doon sa worker, or yung bang nagtatrabaho na ano sa mga ano kalabaw ganyan. Nagsilos ata yung asawa ng lalaki ay yung babae na nakita sila nag-usap. After nun, after a month, pag uwi nung lalaki na nag-inaway siya, talagang humahakbang, nabugbugin siya. Siguro nagalit din yung lalaki kasi may tinanong lang yung babae guro. Pag uwi nun, siguro ginawa niya ng something, kaya yung lalaki ngayon na matagal na nangyari sa kanya, nanginginig na siya, imbes na bata pa siya, medyo malakas pa, nanginginig yung buo niyang katawan. So yun, sabi dito ni Ila, siguro kaya nangyari ganyan kasi doon sa ginawa niya doon sa tao na wala namang kasalanan. Nagtanong lang yung asawa niya, tapos nakita niya, tapos hanggang ganyan nanginginig pa rin siya. Kaya yun siguro kaya naniniwala ako sa kulam dito. Kaya sinabihan talaga ako ni Elias nung time na yon, na wag ka makipag shake hands sa mga ano, sa mga hindi mo kilala, sabi ni Elias. Kasi maaring doon may ano yung iba, ilagay doon kagawa ng something. So yun guys, about kulam dito sa Pakistan is usong-uso, lalo na dito sa bukid. Mga nakakatanda, alam na alam nila paano gawin yan dito sa bukid. Kasi dyan sila naniniwala, lalo na sa mga albularyo, yung mga gumagawa ng ganyan, dyan sila mostly naniniwala sa mga pirsab nila dito. So yun, this is it for our videos for today. Proven and tested, kulam is effective dito sa Pakistan, lalo na sa atin sa Pilipinas, no? Bye everybody, see you for our next topic. Happy winter Pakistan. Sa araw, may araw siya, minsan wala. Sa gabi, ang kapal ng foggy, pero sa kataas-taasan ng bukid, sa Mori, makapal na ang snow. One day, pasyal ko kayo doon. So, thank you. Yearly naman tayo nagpasyal doon sa Mori.